Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Naranasan niyo na ba ang magkaroon ng pagkakasala sa isang taong pinagkakatiwalaan kayo ng labis? Ako kasi oo. Nagawa ko ang isang malagim na bagay sa aking matalik na kaibigan. Alam ko na maiinis kayo sa akin at huhusgahan niyo ako kapag narinig niyo ang aking kwento. Ngunit ang masasabi ko lamang, pinagsisihan ko na ang mga nagawa ko sa nakaraan. Kaya naman upang malaman nyo kung ano ang malaking kasalanan na aking nagawa sa matalik kong kaibigan, pakinggan at tapusin nyo hanggang dulo ang aking kwento na alam kong kapupulutan nyo ng aral. Tawagin nyo na lamang po akong Ashley. Simula pagkabata, tahimik ako at hindi palakibo. Ayoko po kasi noon na mapansin ng karamihan dahil mahiyain po talaga ako. At dahil sa pagiging tahimik ko, naging tampulan ako ng tukso. Madalas akong asarin at kutsain ng aking mga kaklase at kapitbahay. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking Lolo Henry. Kilala si Lolo Henry bilang albularyo sa aming baryo. Marami ang humahanga sa kanyang angking kagalingan sa panggagamot. Ngunit may ilan pa rin talaga ang naiinggit sa aking lolo. Maaga akong naulila dahil sa isang aksidente at tanging ako lamang ang siyang nakaligtas ng dahil sa aking lolo. Tandang-tanda ko pa, 5 taong gulang pa lamang ako ng mga panahon na yon nang magkaroon ng lindol sa aming lugar at isa ang aming bahay sa mga naapektuhan. Kahit na sinabihan kami noon ng mga tao na huwag munang tutungo sa bahay ay nagpumilit ang aking ina. Hanggang sa bigla na lamang lumindol ulit at natabunan ng aming bahay ang aking mga magulang. Kasama nila ako noon na natabunan, ngunit tila ba hindi ko pa oras ng mga panahon na yon dahil nagawa ni Lolo Henry na iligtas ako mula sa panganib. Ewan ko ba pero para sa akin noon, sana kasama na lang ako sa namatay sa lindol. Pero ika nga nila, may rason kung bakit ako nabuhay at naligtas. Sa paglipas ng mga araw, palagi akong sumasama kay Lolo na tumutulong sa kanyang panggagamot at madalas niyang ituro sa akin ang mga halamang gamot na magagamit sa mga pangkaraniwang sakit at sa mga sugat. Apo, kapag dumating ka na sa tamang edad, ay ituturo ko sa iyo kung paano manggamot. Pero sa ngayon ay ituon mo muna ang iyong atensyon sa pag-aaral dahil yan ang kayamanan na maipapamana ko sa iyo. Nagulat ako noon sa sinabi ni Lolo dahil sa totoo lang hindi niya naman ako madalas sabihan ng mga ganong bagay. Ngumiti na lamang ako at tumango bilang tugon sa kanyang mga sinabi. Matapos ang araw na yon ay palagi ko nang itinutuon ang aking atensyon sa pag-aaral at hindi ko na lamang pinapansin ang mga sinasabi ng ibang tao sa akin. Madalas kasi nila akong sabihan na kesyo malas daw ako dahil namatay ang mga magulang ko at ako lang ang nakaligtas. Ewan ko ba kung paano nila nasabing malas ako, di ba nga dapat mapalad ako dahil ako lang ang nakaligtas? Gayunpaman, dinedma ko na lamang ang kanilang mga sinasabi at itinuon ang aking atensyon sa ibang bagay na mas makabuluhan. Sa paglipas ng mga araw, nasanay na lamang ako sa pang-iinsulto ng mga tao sa akin. Hanggang isang araw, nagkaroon ng event sa aming eskwelahan at lahat ay kasali. Wala naman akong kaibigan kaya naman nanatili na lamang ako sa isang sulok at nanood sa mga magkakaibigan na sumasali sa mga palaro sa eskwelahan. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lamang nadapa ang isang estudyante sa harapan ko at nakita ko na dumugo ang kanyang tuhod. Marami ang nakakita sa nangyari, ngunit ni isa ay walang tumulong sa kanya. Iika-ikang tumayo ang babae at dahil hindi ko rin matiis na pagmasdan siyang nahihirapan, ay agad ko siyang tinulungan at inalalayan sa paglalakad. Tumingin pa sa akin yung ibang nakakita na para bang nagtaka sila sa aking ginawa. Inalalayan ko sa isang upuan yung babae at agad na kinuha ko ang bag ko kung saan inilagay ko ang gamot na pinapadala ni Lolo sa akin. Agad na pinahiran ko ang sugat niya ng gamot na gawa mismo ni Lolo. Ngunit bago ko syempre pinahiran nilinisan ko muna yon at hinugasan. Ilang sandali ay bigla na lamang nagsalita ang babae. Nga pala, ako si Fiona. Di ba ikaw yung apo ni Mang Henry? Kilala kita kasi ang lolo mo ang nanggamot sa nanay ko. Napakunot ang aking noo sa sinabi ni Fiona sa akin. Hindi ko naman kasi siya natatandaan na nagtungo sa tahanan ni Lolo.
Hindi kita nakita sa tahanan ni Lolo eh. Ako ang palaging kasama niya sa tuwing nanggagamot. Kaya naman nakakagulat lang na nagpagamot na pala ang nanay mo kay Lolo Henry. Ngumiti lamang sa akin si Fiona at nagpasalamat sa pagtulong ko sa kanya. Sa bahay kasi nagpunta ang lolo mo dahil ayaw ni nanay na may ibang makaalam sa nangyari sa kanya. Kaya naman nakiusap kami na sa bahay na lang namin siya gamutin. Nakwento ka nga niya sa amin kaya nga kilala kita. Natahimik ako sa sinabi ni Fiona at nakakatuwa lang dahil magaan ang loob ko sa kanya. Nagkwentuhan pa kaming dalawa at agad rin na natuyo ang sugat sa kanyang tuhod. Binigyan ko siya ng gamot na gawa ni Lolo at sabay kaming nagmerienda ng araw na yon. Buhat ng pangyayaring yon ay palagi na akong tinatawag ni Fiona. Madalas kaming nagkukwentuhan hanggang sa naging magkaibigan na kaming dalawa. Hindi naglaon, mas nakilala ko si Fiona at napakabuti niyang tao. Dahil bukod sa mabait ay matulungin din siya. Gayunpaman, may isang katangian si Fiona na hindi ko nagustuhan noon. Yon ay ang madalas niyang pagbibiro at paggawa ng bagay na hindi nakakatuwa na sa kasalukuyang panahon ang tawag ay prank. Isang araw, abala ko sa pagtulong kay Lolo sa panggagamot at dahil nais ni Fiona na sumama sa akin sa bahay ay isinama ko siya. Pumayag din naman si Lolo kaya naman pinapunta ko siya. Ngunit ilang oras ang lumipas habang nag-aasikaso ko ng mga gagamitin ni Lolo gaya ng nakasanayan, tinignan ko muna maigi ang mga gagamitin ni Lolo. Napansin ko ang isang lalagyan at binuksan ko yun dahil langis lang yon na madalas gamitin ni Lolo. Nang buksan ko ay bigla na lamang akong nabahing dahil sa mga pamintang inilagay. Agad na natapon ko ang langis at nakita ni Lolo ang nangyari. Pinagalitan niya ako dahil yun daw ang madalas niyang gamiting langis. Habang nililinis ang nagkalat na langis ay napansin kong tumatawa si Fiona. Kaya naman nang matapos ko sa paglilinis ay agad ko siyang kinausap. Ikaw bang may gawa nun, Fiona? Huwag ka magsisinungaling dahil nakita kita. Hindi naman sa akin nagsinungaling si Fiona at humingi pa siya ng pasensya kay Lolo. Pasensya ka na talaga, Ashley. Hindi ko naman yun sinasadya eh. Tsaka hindi ko naman alam na mahalaga pala ang langis na yun. Masama akong tinignan si Fiona at pinagsabihan ko siya sa kanyang ginawa. Kahit na, hindi mo sana ginawa yun. Tsaka anong hindi sinasadya? Sinadya mo yun dahil tumatawa ka pa nga eh. Sa susunod kapag inulit mo pa yun, hindi na kita papupuntahin dito sa bahay. Napayuko naman si Fiona at nakita ko na para bang naluluha na siya. Pero hindi ko siya pinansin. Pasensya na talaga, hindi ko na uulitin. Pangako. Napailing na lamang ako at hinatid siya sa kanilang bahay. Kinabukasan ay binigyan ako ni Fiona ng pagkain na siya raw mismo ang nagluto bilang paghingi sa akin ng tawad sa kanyang nagawa. Pinatawad ko naman si Fiona at hindi ko na lamang inisip pa ang ginawa niya. Ngunit matapos ang araw na yun, sa eskwelahan naman niya ako pinagtripan. Binigyan ako ni Fiona ng pagkain at nang kainin ko yun ay sobrang anghang. Kaya naman namula ako ng husto, lalo na at may allergy pa ako sa sili. Hindi ako makahinga. Ang anghang ng pagkain. Tulong! Tubig! Paulit-ulit akong sumigaw noon at inabutan ako ni Fiona ng gatas upang matanggal daw ang anghang. Matapos kong mainom ang gatas ay kumalma ako ng kaunti at bigla na lang naging madilim ang aking paligid. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil paggising ko ay nasa bahay na ako at nasa tabi ko si Lolo. Alam mo nang bawal ka sa sili, bakit kumain ka pa rin? Naku ka namang bata ka. Gusto mo bang mawala ng maaga? Natahimik ako noon dahil hindi ko naman alam kung bakit maanghang ang binigay sa akin ni Fiona. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Fiona at kaagad niyang ipinaliwanag sa amin ni Lolo ang ginawa niya. Pasensya na po, hindi ko po talaga alam na bawal pala kay Ashley ang maanghang. Napakunot ang noo ko at kaagad ko siyang sinabihan na alam niya na hindi ako kumakain ng maanghang. Pero agad niyang sinabi na hindi niya naman daw sinasadya. Galit na ako sa mga oras na yon dahil para bang hindi siya tunay na kaibigan sa kanyang mga ginagawa sa akin na hindi maganda. Agad naman na napansin ni Lolo na hindi ako natutuwa sa mga nangyayari. Kaya naman agad niyang pinalabas si Fiona at doon niya na lamang kinausap. Narinig ko pa nga ang kanilang usapan. Pinagsabihan ni Lolo Henry si Fiona
na wag na lamang uulitin ang mga ginawa niya sa akin. Nangako naman noon si Fiona kay Lolo na hindi na niya uulitin pa ang mga nagawa sa akin. Ngunit alam ko naman na hindi tutupad sa kanyang pangako si Fiona. Ngunit laking gulat ko dahil bigla na lamang siyang nagbago. Hanggang sa tumuntong na kami sa kolehiyo ay magkaibigan pa rin kaming dalawa ni Fiona. Kahit na marami kaming hindi pagkakaunawaan ay naging matatag pa rin ang aming pagkakaibigan. Sa paglipas ng mga araw, pareho kaming naging abala ni Fiona sa aming pag-aaral. Hindi na kami madalas magkita dahil magkaiba kami ng kurso na kinuha. Gayunpaman, nagkakaroon kami ng oras upang magkausap at naglalaan kami ng oras upang makasama ang isa't isa. Sa tuwing nagkikita kami ni Fiona, hindi mawawala ang kwentuhan naming dalawa na para bang walang katapusan. Pareho naming sinasabi sa isa't isa ang mga nangyayari sa aming buhay habang kami ay magkahiwalay. Alam ko noon na magkaiba na ang landas na tinatahak namin ni Fiona, ngunit pareho kaming naging bukas sa isa't isa. Wala kaming inililihim sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, pareho naming tinupad ni Fiona ang aming mga pangarap. Naging ganap siyang guro, samantalang ako naman ay naging isang nurse. Pareho kaming naging abala ni Fiona sa kanya-kanya naming mga buhay. Hanggang isang araw ay bigla na lamang akong tinawagan ni Fiona at meron daw siyang importanteng sasabihin sa akin. Nagkataon naman na wala akong pasok ng panahon na yon. Dali-dali naman akong nagtungo sa kanyang tahanan. Ano ba yung importanteng sasabihin mo sa akin at hindi mo na lamang ikinuwento sa akin sa cellphone? Labis naman ang ngiti ni Fiona at nagsimula na siyang ikwento sa akin ang tungkol sa kanyang manliligaw. Naging masaya naman ako para sa aking kaibigan dahil noon pa man ay pangarap na niyang ligawan ng isang lalaki at magkaroon sila ng magandang relasyon. Alam mo ba, sobrang saya ko talaga at ikaw ang una kong naisip na pagkwentuhan. Ayoko kasi munang sabihin sa mga magulang ko dahil alam mo naman pagdating kay nanay, masyado siyang mahigpit. Kaya nga siguro hindi ako nagkaroon ng kasintahan nung high school pa lang tayo at maging sa kolehiyo. Ipinakita ko naman kay Fiona na masaya ko para sa kanya. Ngunit pinayuhan ko pa rin siya na mag-iingat sa lalaking kanyang papapasukin sa kanyang buhay at pagkakatiwalaan ng kanyang pagmamahal. Kilalang kilala ko kasi si Fiona at mabilis siyang mahulog sa isang tao. Ngunit mabilis rin naman siyang masaktan, kaya naman pinayuhan ko siya na mag-iingat. Nagpasalamat naman sa akin si Fiona sa mga sinabi ko sa kanyang payo at sinabihan niya ako na tatandaan niya raw ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Nagpapasalamat naman ako noon dahil nakikinig si Fiona sa mga sinasabi ko at ang laki na talaga ng kanyang pinagbago. Gayunpaman, matapos ang pag-uusap namin na yon, hindi na ulit kami nagkita dahil pareho na kaming naging abala sa kanya-kanya naming trabaho. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na sinagot na niyang lalaking ikinukwento niya sa aking manliligaw niya. Sa totoo lang, nagulat talaga ako nang malaman ko ang tungkol sa bagay na yun dahil hindi naman ako sinabihan ni Fiona at para bang nagtampo ko sa kanya sa puntong yun. Tumatawag noon sa akin si Fiona, ngunit hindi ko na lamang sinasagot dahil naiinis pa rin ako sa kanya. Dahil hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa kanyang kasintahan. Alam ko na para bang napakababaw lamang ang bagay na yon. Ngunit para sa akin na sanay na palaging nagkukwento si Fiona sa kanyang mga manliligaw at nangyayari sa kanyang buhay, ay talaga namang nakakatampo yun dahil sa ibang tao ko pa nalaman ang napaka-importanting bagay. Iniisip ko noon na matalik kong kaibigan si Fiona, ngunit bakit hindi niya sa akin sinabi ang bagay na yon? Kaya naman talagang napaisip ako. Hanggang isang gabi pauwi na sana ako, nang bigla na lamang makita ko si Fiona sa labas ng ospital na aking pinapasukan. Hindi ko na sana siya papansinin ngunit bigla niya na lamang hinawakan ang aking kamay. Gusto ko na humingi ng pasensya sa iyo dahil hindi ko nasabi ang tungkol sa aking kasintahan. Ngunit hiwalay na kami. Ayoko kasing sabihin sa iyo noon na sinagot ko na siya dahil alam ko naman na baka makadagdag pa ako sa mga isipin mo. Dahil alam ko naman na mag-aalala ka sa akin. Natahimik ako sa mga sinabi ni Fiona at syempre nagulat rin ako dahil kailan lang nang malaman ko na sinagot niya ang kanyang kasintahan tapos ngayon sasabihin niya sa akin na hiwalay na sila. Kailan ko lang nalaman na sinagot mo yung kasintahan mo tapos sasabihin mo sa akin ngayon na hiwalay na kayo? Anong nangyari?
Ngumiti naman sa akin si Fiona at nakita ko na tila ba hindi siya nasaktan. Hinawakan niya ako sa kamay at pinasakay sa kanyang sasakyan at sabay kaming umalis sa ospital na yon. Isinama niya ako sa isang kainan at doon na siya nagsimulang magkwento. Sinabi sa akin ni Fiona na hiniwalayan niya ang kanyang kasintahan dahil nakita niya na may kasamang ibang babae. Tinanong ko pa noon si Fiona kung bakit parang hindi siya nasaktan. Sinabi niya sa akin na hindi naman niya masyadong mahal ang lalaking yon, kaya naman hindi rin kawalan para sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Fiona dahil kailan lang ay kinikilig pa siya habang nagkakwento sa akin. Kaya naman alam ko na may mali. Hindi ko na lamang tinanong pa si Fiona tungkol sa mga agam-agam ko dahil baka iba pa ang kanyang isipin. Sinabi ko na lamang noon kay Fiona na ayoko nang maglilihim pa siya sa akin. Nangako naman si Fiona na hindi na siya maglilihim sa akin at hindi na siya magsisikreto sa akin basta ganun din daw ako sa kanya. Nangako kami sa isa't isa at tinupad namin pareho yon. Sa paglipas ng mga panahon, nagkaroon ako ng mga manliligaw at hindi ko yun inilihim kay Fiona. Hanggang sa nakilala ko si Tim. Masugid ko siyang manliligaw at kahit nalipat na ako noon ng ospital ay sinundan pa rin ako ni Tim. Sinabi ko kay Fiona ang tungkol kay Tim at labis siyang natuwa sa aking mga ibinalita sa kanya. Hindi ko alam kung sasagutin ko na ba si Tim pero matagal ko na siyang manliligaw Kung susumahin mahigit 1 taon na. Nanlaki ang mga mata ni Fiona sa aking mga sinabi at labis siyang kinilig sa mga kwento ko sa kanya. Sabi niya pa sa akin noon na sana raw ay magkaroon din siya ng masugid na manliligaw kagaya ni Tim. Gayunpaman, habang nag-uusap kaming dalawa, bigla na lamang akong nakatanggap ng tawag mula kay Lolo at sinabi niya sa akin na magtungo ako sa kanyang tahanan. Nakalimutan ko palang sabihin, buhat nang magkaroon ako ng trabaho ay humiwalay na ako ng tahanan kay Lolo. Gusto ko po kasing tumayo sa sarili kong mga paa at matutong mamuhay ng mag-isa. Kaagad akong nagpaalam noon kay Fiona at bumiyahe ako patungo sa bahay ni Lolo. Pagdating ko sa bahay ni Lolo ay agad akong nagmano sa kanya at niyakap ko siya. Mabuti naman at pumunta ka dito sa bahay. Matagal na kitang namimiss, Apo. Hindi ka na kasi dumadalaw pero alam ko naman na abala ka sa iyong trabaho. Kaagad ko namang niyakap si Lolo Henry at sinabi sa kanya na masyadong marami lang akong ginagawa kaya madalang akong makadalaw sa kanya. Bakit niyo po ako pinatawag, Lolo? May nangyari po ba? Natawa naman si Lolo sa mga sinabi ko at agad na ginulo ang aking buhok. Aba, may dahilan ba dapat kapag pinatawag kita? Hindi ba pwedeng gusto lang kitang makasama? Napangiti ako sa sinabi ni Lolo at niyakap ko na lamang siya ng mahigpit. Matapos niyang sabihin ng mga katagang yon ay inabot niya sa akin ang isang maliit na libro. Nagtataka ko siyang tinignan at napakunot ang aking noo. Ano ho ang gagawin ko dito, Lolo? Para saan po bang librong ito? Ngumiti naman sa akin si Lolo at sinabi niya sa akin na nasa loob ng libro ang lahat ng kaalaman na meron siya sa panggagamot at paggamit ng itim na kapangyarihan. Gulat na gulat ako noon sa sinabi ni Lolo. At syempre, nagtataka din bakit niya binigay sa akin ang bagay na yon. Ngunit ipinaliwanag ni Lolo na tinutupad niya lamang daw ang pangako niya sa akin noon na tuturuan niya ako kapag nasa wastong edad na ako. Natatandaan ko naman nung araw na yon na sinabi nga niya sa akin ang mga salitang yon, kaya naman hindi na ako nagtanong pa. Tinanggap ko ang librong inabot sa akin ni Lolo at nangako ako sa kanya na aalagaan ko yon. Lahat ng iyong matututunan sa librong yan ay gamitin mo sa tama. Huwag mo sanang kalilimutan ang palagi kong bilin sa'yo na panatilihin ang kabutihan. Napangiti ako sa sinabi ni Lolo at agad akong tumango sa kanyang mga sinabi. Huwag kang mag-alala, Lolo, dahil natatandaan ko ang lahat ng mga bilin niyo sa akin. Ngumiti naman sa akin si Lolo at matapos noon ay nagkwentuhan kami tungkol sa mga nangyari habang kami ay magkahiwalay. Labis ang sayang nararamdaman ko dahil sa totoo lang ay namiss ko talaga si Lolo. Lalo na at matagal-tagal din kaming nagkahiwalay, buhat nang ako ay magkatrabaho. Pagsapit ng gabi ay naghain ng makakain si Lolo. Napag-usapan namin ang tungkol sa itim na kapangyarihan.
Malinaw na sinabi sa akin ni Lolo na kapag nagamay ko na raw ang itim na kapangyarihan, sino man na naisin ko na parusahan ay tiyak na magkakasakit. Gayunpaman, mahigpit na binili ni Lolo sa akin na wag ko raw yun gagamitin upang gumanti sa taong nagkasala sa akin dahil malaki raw ang balik noon sa akin. Tinandaan ko naman ang sinabi ni Lolo sa akin. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko naman magagamit ang itim na libro, lalo na at wala naman akong balak na gamitin yun. Sa paglipas ng mga oras, natapos din kami ni Lolo sa pag-uusap, kaya naman nagpasya na kaming magpahinga na. Ewan ko pero nung gabing yun, hindi ako makatulog kaya naman agad kong kinuha ang itim na libro at binasa ko yun. Noong una ay hindi ko talaga maunawaan ang mga nakasulat sa libro dahil Latin ang mga yun. Gayunpaman, habang paulit-ulit ko yung binabasa, para bang tumatatak na yun sa aking isipan. Halos 3:00 na ng madaling araw nang ako ay makatulog. Kinabukasan, nagising ako sa tilaok ng manok kaya naman agad na bumangon na ako. Nagtungo agad ako sa banyo at naghilamos, pagkatapos ay lumabas na ako sa sala at doon ay nakita ko si Lolo na naghahain ng pagkain. O apo, gising ka na pala. Maupo ka na riyan at mag-agahan na tayo. Agad na umupo ako at nagtimpla ng kapeng puro. Pinagalitan naman ako ni Lolo dahil hindi daw dapat ako umiinom ng kape. Ang dapat daw ay gatas. Kasi naman Lo, kapag nasa trabaho hindi naman ako nakakapagkape o nakakapaggatas man lang dahil hindi ko na maharap yung gawin. Minsan pa nga hindi na ako nakakakain sa tamang oras Bigla naman akong natigilan sa huling salitang aking nasabi dahil nadulas ako. Napailing-iling naman si Lolo at agad akong pinagsabihan. Sinabi niya sa akin na hindi ko daw dapat ugaliing hindi ko makain sa tamang oras dahil magkakaroon daw ako ng sakit. Natahimik na lamang ako at hindi kumibo sa kanyang mga sinabi dahil kapag sumagot ako ay mas lalo lamang niya akong pagagalitan. Matapos ang pag-uusap na yon, sabay kaming nag-agahan ni Lolo at naalala ko naman na tanungin kay Lolo ang ilang salita sa libro na hindi ko maunawaan. Madali lang naman intindihin ang mga dasal at orasyon, basta't galing sa puso ang pagbabasa. Palagi mong tatandaan ang pananalig sa Diyos, ang pinakamahalaga sa lahat. Natahimik ako sa sinabi ni Lolo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kanya sa mga oras na yon. Ganun pa man, tumango na lamang ako at nagpasalamat sa kanya. Maraming itinuro si Lolo sa akin ng mga oras na yon at pinakiusapan niya pa ako na manatili pa ng ilang araw sa kanyang tahanan dahil marami pa raw siyang sasabihin sa akin. Tumawag na lamang ako sa aking pinagtatrabahuhan at nagpaalam ako. Laking pasasalamat ko dahil naunawaan naman nila ako at pinayagan. Ilang araw pa akong nanatili sa tahanan ni Lolo at tinuruan niya ako kung paano gumamit ng orasyon at magsagawa ng ritual. Tinuruan niya rin ako ng ilang kaalaman sa panggagamot na hindi ko pa talaga alam. Nasiyahan ako dahil hindi ko akalain na malalaman ko palang mga kaalaman ni Lolo kahit patila taliwas yun sa aking propesyon bilang isang nurse. Sa pananatili ko sa tabi ni Lolo, marami pa akong natutunan sa kanya na hindi ko noon alam. Kahit pa kasi sumasama ako sa kanya sa panggagamot, ay hindi ko rin naman noon nauunawaan ang ilang ginagawa niya, lalo na pagdating sa ritual. Gayunpaman, habang nananatili at tinuturuan ako ni Lolo, ay unti-unti akong natututo. Sa paglipas ng araw, naging dalubhasa ako sa paggamit ng lihim na karunungan at pakikipaglaban ng pisikalan. Tinuruan din kasi ako ni Lolo na lumaban, nang sa gayon ay kaya ko raw maprotektahan ang aking sarili. Sa totoo lang, nagtataka na ako noon kung bakit para bang hinahanda ako ni Lolo sa kung anumang mangyayari. Basta hindi ko maipaliwanag ang aking nais sabihin Ang alam ko lang, nagpapahiwatig na si Lolo at naiisip ko noon na hindi kaya namamaalam na sa akin si Lolo? Ngunit mabilis ko yung inalis sa aking isipan. Ayokong mawala si Lolo dahil siya na lamang ang natitirang pamilya na meron ako. Matapos ang ilang araw na pananatili ko sa bahay ni Lolo, balik trabaho na rin ako. Marami ang nagtanong sa akin kung bakit raw matagal akong hindi nakabalik sa trabaho. Ngunit sinabi ko na lamang na may personal akong dahilan at hindi naman na sila nagtanong pa.
Samantala, si Fiona naman ay agad akong tinawagan at nais niyang makipagkita sa akin. Agad ko namang sinabi sa kanya na magkita na lamang kami pagkatapos ng aking trabaho. Pumayag naman siya. Matapos ang aking trabaho ay kaagad akong nagtungo sa lugar na pinag-usapan namin ni Fiona. Pagdating ko doon, pagod na pagod ako dahil sobrang dami kong ginawa sa ospital. Ngunit pagpasok ko, wala si Fiona na labis kong ikinainis. Ang malupit pa ng araw na yon, hindi niya sinasagot ang aking tawag at nakapatay ang kanyang cellphone. Kinalma ko pa noon ang aking sarili dahil sabi ko baka may dinaanan lang o di kaya naman may nangyaring biglaan. Kaya naman umuwi na lamang ako. Kinabukasan, laking gulat ko dahil tumawag sa akin si Fiona. At bungad niya ay hindi niya raw nasagot ang aking tawag dahil raw nakatulog siya na labis kong ikinainis. Talaga lang, Fiona. Kahit pagod ako sa trabaho ay pinuntahan pa rin kita. Nakakainis lang dahil pagtapos ng trabaho ko, nagtungo kagad ako doon para makita ka. Tapos ito ang sasabihin mo sa akin? Hindi naman sumagot si Fiona sa kabilang linya. Marahil alam na niya na nagalit ako sa kanya. Hindi na siya nagsalita matapos kong sabihin ng mga saloobin ko at pinatay ko na lamang ang tawag dahil sa inis. Ayoko rin naman na may masabi akong masasakit na salita na ikasasama pa ng kanyang loob. Matapos ang araw na yon, hindi ako nakatanggap ng tawag kay Fiona. Hindi rin siya nagtungo sa ospital na pinapasukan ko. Kaya naman iniisip ko noon na baka nagalit din siya sa akin dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Gayunpaman, hindi ko pa rin natiis ang kaibigan ko at nagpasama ako kay Tim sa trabaho ni Fiona. Ngunit laking gulat ko nang sabihin sa akin ng kanyang mga katrabaho na hindi na raw siya doon nagtatrabaho. Labis akong nagulat sa aking kaalaman, kaya naman walang pag-aalinlangan na tinawagan ko siya. Mabilis naman yung sinagot ni Fiona at rinig ko mula sa kabilang telepono ang kanyang paghikbi. Pasensya na, Ashley. Marami lang problema. Pumunta na lang kayo dito sa bahay. Dito ko na lamang ikukwento sa iyo ang lahat. Alam ko noon na may mali kaya naman nagpunta kagad ako sa bahay ni Fiona kasama si Tim. Pagdating sa kanilang bahay ay agad akong niyakap ng nanay ni Fiona. Bakit ngayon ka lang dumalaw dito sa bahay, Ashley? Hindi ba sinabi sa iyo ni Fiona ang nangyari? Naguluhan ako sa bungad ng nanay ni Emma sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Wala pong sinasabi sa akin si Fiona Dapat nga po magkikita kami kaso hindi siya sumipot. Natahimik naman si Nanay Emma at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Si Ashley na lang ang magkakwento sa iyo Ayoko kasi siyang pangunahan. Yun lamang ang sinabi sa akin ni Nanay Emma at hindi ko alam kung bakit para bang bigla na lang akong kinabahan. Napatingin na lamang ako noon kay Tim at pinakiusapan siya na magtungo muna sa labas. Sumunod naman siya at sinabing bibili muna siya ng pagkain na agad ko namang tinanguan. Pag alis ni Tim ay agad akong nagtungo sa silid ni Fiona. Pagpasok ko pa lang sa loob ay nakita ko si Fiona na nakahiga sa kama at iyak ng iyak. Agad ko siyang nilapitan at yumakap naman siya sa akin. Wala na ang baby ko. Nakunan ako, Ashley. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa iyo ng mas maaga. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Fiona dahil wala naman siyang nabanggit sa akin tungkol sa bagay na yun. Nabuntis ka? Bakit hindi ko alam? Kailan pa at bakit ka nakunan? Alam ko na nahihirapan si Fiona na magkwento sa akin ng mga oras na yun dahil iyak siya ng iyak. Sinabi sa akin ni Fiona na 3 buwan na ang kanyang tiyan nang malaman niyang buntis siya at ng mga panahon na yun ay nasa poder ako ni Lolo. Sinambit sa akin ni Fiona na ayaw niyang dumagdag pa sa isipin ko kaya naman hindi niya kaagad nasabi sa akin. Kaso nga lang, nang gabing makikipagkita siya at sasabihin na sa akin ang kanyang problema na aksidente ang kanyang sinasakyan dahilan kaya siya nakunan. Sobrang gulat na gulat ako sa aking nalaman at nakonsensya ako dahil sinagawan at inaway ko pa noon si Fiona. Mabilis akong humingi ng pasensya kay Fiona at niyakap ko siya upang damayan. Hindi ko na tinanong pa noon kung sino ang ama dahil sabi sa akin ni Fiona na ayaw niya na raw pag-usapan pa ang tungkol sa nangyari. Ilang araw din naging miserable ang buhay ni Fiona.
Iyak lang siya ng iyak at halos ayaw kumain. Ngunit palagi ko siyang pinipilit. Mabuti na nga lang at nakikinig siya sa akin. Hanggang sa sumapit ang 1 linggo ay natanggap na rin ni Fiona ang mga nangyari sa kanya. At nagsimula siyang muli ng bagong buhay. Inalalayan ko siya bilang kaibigan at nagpapasalamat sa akin si Nanay Emma dahil hindi ko raw sinusukuan si Fiona kahit na abala ko sa personal kong buhay. Kahit pagod ako noon sa trabaho, sinasadya ko talagang puntahan si Fiona sa kanilang bahay upang damayan at payuhan. Kaya naman ang tuluyan na siyang makarecover ay nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Matapos ang lahat-lahat ng nangyari kay Fiona, bumawi naman siya sa akin. Palagi niya akong dinadalaw sa aking trabaho at binibigyan ng pagkain. Halos 2 nga sila ni Tim noon na dumadalaw sa akin at naging malapit pa silang 2. Sobrang saya ko noon at nang dumating ang aking kaarawan ay kinausap ako ni Tim. Tinanong niya ako kung kailan ko raw siya sasagutin. Hindi kita minamadali, Ashley. Kung hindi ka pa handa ay ayos lang. Maghihintay ako. Napangiti ako sa sinabi ni Tim at ng araw na yon ay sinagot ko siya. Tuwang-tuwa naman si Fiona nang malaman niya na sa wakas ay sinagot ko na rin si Tim. Alam ko na seryoso sa akin si Tim at siya na ang nakikita kong lalaking makakasama ko sa habang buhay. Sa paglipas ng panahon, naging maayos at makulay ang relasyon namin ni Tim. Palagi rin siyang tinutulungan ni Fiona sa tuwing may sorpresa siya sa akin. Wala na akong mahihiling pa ng mga panahon na yon. Parehong mahalaga sa akin si Tim at Fiona dahil bahagi na sila ng aking buhay. Hoy ikaw Tim wag na wag mong paiiyakin yung kaibigan ko kundi malalagot ka sa akin. Natawa ako sa sinabi ni Fiona at napailing na lamang. Aba, hindi ko naman talaga sasaktan yung kaibigan mo. Mahal na mahal ko yan at hindi ko ipagpapalit sa kahit na sino. Aminado ko na kinilig ako nang sabihin yun ni Tim at para bang hindi ako makapaniwala na may isang lalaki na magsasabi noon sa akin. Samantalang noon ay pinapangarap lamang namin yun ni Fiona. Basta, kapag kinasal kayo dapat sabay tayo Ashley Kaya hintayin niyo ako na magkaroon ako ng nobyo. Natawa ko sa sinabi ni Fiona at napailing na lang dahil akalain mo yun, nais niyang sabay kaming ikasal samantalang wala pa naman siyang kasintahan. Sabay ikasal? Aba, bago ka magplano ng kasal, humanap ka muna ng mag-aalok sa'yo ng kasal. Agad na binatukan ko si Tim at sinamaan siya ng tingin. Tama na nga yung asaran niyo at baka mamaya ay magkapikunan pa kayong dalawa Inawat ko sila sa kanilang pag-aasaran at tumigil naman silang 2. Matapos ang araw na yon ay naging abala na ako sa trabaho pero nagkakasama pa rin kaming 3 hanggang sa isang araw nakita ko silang 2 sa isang mall na para bang namamasyal kaya naman nilapitan ko sila. Bigla naman umakto ng weirdo ang 2 sa hindi ko malamang dahilan. Akala ko nasa trabaho ka. Anong ginagawa mo dito sa mall? Napakunot ang noo ko sa tanong sa akin ni Tim at nagsesenyasan pa sila ni Fiona. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay may mali, ngunit ayokong mag-isip ng masama, kaya naman kinalma ko ang aking sarili. Diba dapat kayo ang tanungin ko niyan? Anong ginagawa niyong 2 dito sa mall at bakit kayo magkasama tapos hindi niyo pa sinabi sa akin? Napayuko silang 2, kaya naman naiinis na ako ng mga oras na yon. Hanggang sa nagpaliwanag si Fiona na susurpresahin dapat ako ni Tim para sa monthsary namin. Napatampal ako sa aking muka nang marinig ko ang paliwanag ni Fiona. At syempre, nang hinayang na rin dahil hindi na yun sorpresa pa. Agad naman na nagpaalam si Fiona at naiwan kami ni Tim. Dinala niya ako sa kainan na pinlano nila ni Fiona at tama nga ang paliwanag ng kaibigan ko. Nakonsensya pa ako noon dahil pinag-isipan ko pa sila ng masama. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging malapit ang 2 sa isa't isa. Natuwa naman ako dahil gusto ko na malapit si Tim sa kaibigan ko na itinuturing ko na rin na parang kapatid. Ngunit napapadalas ang paglabas nila at pagsisikreto sa akin na magkasama sila. Minsan ako mismo ang nakakakita sa kanila pero minsan naman ay may ibang tao rin. Kaya naman nang magkaroon ako ng oras na magkakasama kami ay kinausap ko silang 2. Ano? Hoy, hindi namin magagawa sa iyo ang bagay na yon, mahal. Tsaka kaibigan mo si Fiona.
At hindi naman ako ganong klaseng lalaki. Natahimik ako sa sinabi ni Tim at napatingin ako kay Fiona na nananahimik lang. Wala ka bang tiwala sa akin? Sa tagal na natin magkaibigan, gagawin ko ba yun sa'yo? Kung gusto mo, lalayo na lang ako para mapanatag ka lang. Tama si Fiona. Iiwas na lang kami para hindi ka mag-isip ng masama para iwas na rin sa gulo. Natahimik naman ako at napabuntong hininga dahil pakiramdam ko ako ang may kasalanan ng araw na yon dahil madumi ang aking iniisip. Malalim akong napabuntong hininga at nagpaliwanag ako sa kanila. Sinabi ko sa kanilang dalawa na hindi naman kailangan mag-iwasan sila. Sinabi ko lamang na nais ko lang maging bukas sa kanila at ayokong naglilihim kami sa isa't isa. Di ba Fiona, nangako tayo na walang sikretuhan, kaya naman sana tuparin mo yon at ganun ka rin Tim. Dahil nagtitiwala ako sa inyo ng lubos. Iniisip ko lang ang sasabihin ng ibang tao at ayoko rin na nakakarinig ng masasakit na salita laban sa inyo. Sumang-ayon silang dalawa sa sinabi ko at nangako na hindi na sila maglilihim pa. Gayunpaman, sabi nga, susubukin talaga ng Diyos ang samahan kung gaano yon katatag. Isang araw, abalang-abala ako sa trabaho at nakatanggap ako ng tawag mula kay Fiona. Hindi ko yun nasagot dahil marami akong ginagawa sa trabaho. Kaya naman nang uwian namin ay dumiretso ako sa bahay nila. Ngunit wala siya doon. Tinanong ko si Nanay Emma at sinabi niya sa akin na magkasama raw si Fiona at Tim na ikinagulat ko dahil wala naman silang sinabi sa akin. Magkasama sila ng nobyo mo. Hindi ba tinatawagan ka ni Fiona kanina? Tawagan mo na lang sila para malaman mo kung nasaan sila. Napatango na lamang ako sa sinabi ni Nanay Emma at kinalma ko ang aking sarili. Hindi naman ako nag-isip ng masama ng mga oras na yon dahil sabi ko baka may plano sila kaya ako tinatawagan ni Fiona. Sinubukan ko na tawagan muli si Fiona ngunit hindi niya yon sinasagot. Kahit si Tim ay ganun din. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko ng mga oras na yon dahil nagtungo ako sa bahay ni Tim at hindi na ako kumatok pa. Dire-diretso akong pumasok sa loob ng bahay at laking gulat ko dahil nakakalat ang damit ni Fiona at Tim sa lapag. Kinakabahan na ako ng mga oras na yon at nang pumasok ako sa silid ni Tim, nakita ko siyang nakahiga sa kama. Samantalang si Fiona naman ay galing sa banyo at bagong ligo. Agad na uminit ang ulo ko noon at sinampal ko si Fiona. Teka, Ashley, kumalma ka nga. Mali ka nang iniisip at saka biro lang ito. Gusto kong tumawa ng mga oras na yon pero nilamon na ako ng galit. Biro? Mali ang iniisip? Nagkalat ang damit niyo sa labas at bagong ligo ka, samantalang si Tim nakasando lang? Teka, hindi ganun yun. Halika sumama ka sa akin at ipapakita ko ang nangyari. Hindi ko pinakinggan si Fiona at tinulak ko pa siya dahil sa inis ko. Kaagad naman na tumayo si Tim at hinawakan ako, ngunit mabilis ko siyang sinampal at tinulak. Sabi ko na nga ba, hindi na dapat ako pumayag sa ideya mo eh. Tumingin ka sa akin, Ashley. Mali ka nang iniisip. Hayaan mo kami magpaliwanag. Hindi ko na pinakinggan ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Tim. Mga traidor kayo! Lalo ka na, Fiona! Akala ko kaibigan kita pero ahas ka! Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Kaya pala madalas kayong magkasama, ah? Siguro hindi lang ito ang unang beses. Ang bababoy ninyo! Matapos kong sabihin ng mga katagang yon ay umalis na ako. Wala na rin kasing dahilan pa para makinig pa sa mga paliwanag nila. Malinaw naman ang aking nakita at hindi ako bata para maniwala sa kanilang kasinungalingan. Umuwi ako ng bahay noon na sobrang sama ng loob. Hindi ko alam kung ano ba ang pumasok sa isipan nila para traidorin ako. Hindi naman kasi ako naging masama sa kanilang dalawa para gawin nila ang bagay na yon. Matapos ang araw na yon, paulit-ulit akong tinatawagan ni Fiona at ganoon rin si Tim. Ngunit pareho ko silang hindi pinansin at nagpalit na rin ako ng numero ng aking cellphone upang hindi na nila ako matawagan pa. Pumunta pa si Tim sa bahay ko at sinubukan akong paliwanagan, ngunit hindi ko siya pinansin. Lumipat na lamang ako noon ng tirahan maging ng trabaho dahil gusto kong kalimutan ang mga taong nagtaksil sa akin. Ngunit hindi pa rin talaga naaalis ang sakit sa aking dibdib dahil sa pagtatraidor nila sa akin.
Kaya naman naisip ko ang isang bagay na kahit sa panaginip, hindi ko noon naisipan na magagawa ko. Sobrang puot at galit na nararamdaman ko dahil sa mga nangyari. Hindi ko kasi sukat akalain na magagawa nila sa akin ang bagay na yun. Kahit sa panaginip ay hindi ko nga yun naisip, kaya naman nagpasya ko na gumanti. Ngunit kay Fiona lamang. Kinuha ko ang itim na libro kung saan nakalahad ang orasyon at ritual ng pambabarang. Sa totoo lang ng mga panahon na yun, wala akong gustong gawin kundi ang iparanas kay Fiona kung ano ang naramdaman ko. Wala na kasi akong pakialam kay Tim at alam ko na napaka-unfair ko sa parting yun. Pero ang sakit lang dahil mismong kaibigan ko ang nagtaksil sa akin kasama ang aking nobyo. Naghanap ako ng isang insekto na malakas ang kamandag. Inalagaan ko yun. Hindi ko na ilalahad pa ang ibang detalye sa ginawa ko sa insektong yon. Nang mapaamo ko at mapasunod ang insekto na aking inalagaan, isinagawa ko na ang aking plano. Marami akong gamit noon na mula kay Fiona at may mga personal siyang gamit na naiwan noon sa akin. Yon ang ginamit ko sa aking ritual na pambabarang. Oo, tama po kayo nang narinig. Binarang ko ang matalik kong kaibigan. Alam kong mali yung ginawa ko. Ang gantihan ko siya sa ganoong paraan. Pero nilamon na ako ng galit at puot ng mga oras na yun. Dinasalan ko ang alaga kong insekto at pinapunta ko siya sa kinaroroonan ni Fiona upang isagawa ang aking plano. Nang bumalik ang alaga kong insekto, nakita ko na ang puting sinulid ay naging pula. Palatandaan yun na nagtagumpay ang aking alaga na ilagay sa katawan ni Fiona ang sakit na aking ginawa. Tuwang-tuwa ako nang makita ko na nagtagumpay akong mailagay ang sakit na aking nais. Ilang araw ang lumipas, gabi-gabi kong dinadasalan ng personal niyang gamit upang siya ay pahirapan. Sa umaga naman ay palihim akong nagtutungo sa kanilang tahanan upang makiusyoso sa mga nangyari kay Fiona. Ngunit sa kalagitnaan ng aking ginagawang pambabarang kay Fiona, tinawagan naman ako ni Lolo Henry at pinakiusapan ako na umuwi muna. Umuwi ako noon sa bahay ni Lolo at kinausap niya naman ako. Kumusta ka, Apo? Ano nangyari? Nabalitaan ko nangyari sa inyo ni Fiona. Pwede ka magkwento sa akin. Tumutulo ang luha ko ng mga oras na yon at hindi ko na napigilan pa ang emosyon ko. Para akong bata noon na nagsusumbong kay Lolo at sinasabi sa kanya ang ginawa nila ni Fiona. Hindi ko po akalain na magagawa niya sa akin ang ganong bagay, Lo. Sobrang sakit po. Pinagkatiwalaan ko sila pareho pero ganito ang ginawa nila sa akin. Pinunasan naman ni Lolo ang aking luha at sinabi niya sa akin na hindi naman daw ganoon si Fiona at sa tingin niya ay hindi magagawa ng kaibigan ko ang bagay na yon. Mariin akong umiling sa sinabi ni Lolo at tinutulan ko siya. Malalim naman na napabuntong hininga si Lolo at pinayuhan ako. Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi na malaki ang tiwala mo kina Fiona? Bakit hindi mo pakinggan ang kanilang paliwanag? Hindi ko alam noon kung sa akin ba kumakampi si Lolo. Ngunit hindi ko naman siya masagot ng pabalang dahil alam ko na pinapayuhan lamang ako ni Lolo. Ipinaliwanag ko na lang kay Lolo na sapat na ang aking mga nakita at ngumiti naman siya sa akin. Ako na raw ang bahala, basta panatilihin ko raw ang kabutihan sa aking puso. Sa totoo lang medyo gumaang po ang pakiramdam ko nang makausap ko si Lolo at matapos noon ay umuwi na rin po ako. Naisip ko noon na ihinto na ang ritual na ginagawa ko. Pero sa tuwing naaalala ko ang nangyari, bumabalik ang galit sa aking dibdib. Isang araw, naisipan ko na dumaan sa bahay nila Fiona. Ngunit nakilala naman ako ni Nanay Emma. Ashley, ikaw nga. Kumusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo ng anak ko. Alam mo naman na hindi niya magagawa ang bagay na yon, hindi ba? Napakunot ang noo ko ng mga oras na yon dahil pakiramdam ko pinaniniwalaan niya ang kasinungalingan ng kanyang anak. Todo paliwanag pa siya at para bang sinusubukan niyang kumbinsihin ako na inosente ang kanyang anak. Pero sarado na ang isipan ko at ang nakita ko lang ang paniniwalaan ko. Wala na po akong pakialam sa kanila. May pinuntahan lang ako dyan sa kabilang kanto kaya napadaan ako rito. Bahala na ang karma na maningil sa kanilang kasinungalingan. Hindi ko na hinintay pa na makasagot si Nanay Emma sa akin. Umalis na kagad ako dahil ayokong magbitaw ng salita na makakasakit sa kanya.
Nirerespeto ko pa rin naman si Nanay Emma kahit na nagkaaway kaming dalawa ng kanyang anak dahil naging mabuti siya sa akin. Ilang beses ko pa noon na nakita si Nanay Emma at palagi niyang sinasabi sa akin ang kalagayan ni Fiona. Tuwang-tuwa naman ako pero parang may parte sa puso ko na nagsasabing mali ang aking ginagawa. Hindi ko alam pero nakukonsensya rin ako noon dahil kaibigan ko pa rin naman siya at baka hindi ako naging patas. Pero sabi ko noon sa sarili ko, ayos lang kung niloko ko ni Tim. Pero si Fiona, hindi ko talaga yun matatanggap. Matagal din kasi ang aming pagkakaibigan at ni minsan hindi ko naisip na magagawa niya sa akin ang bagay na yon, na hindi ko naman maintindihan kung bakit. Matapos ang araw na yon ay sinikap ko na walang makakita sa akin. At makalipas ang ilang araw, matapos kong makausap si Nanay Emma, ay nalaman ko na malubhana ang karamdaman ni Fiona. Tuwang-tuwa ako ng mga panahon na yon dahil sabi ko nakaganti na rin ako sa kanya. Halos gabi-gabi wala akong ginawa kundi dasalan si Fiona at hindi ko siya pinapatulog sa gabi. Palagi ko siyang kinukonsensya sa lahat ng ginawa niya sa akin. At bukod pa ron, nilagyan ko siya ng sakit na sugat-sugat sa katawan upang mahiya na siyang ipakita ang kanyang itsura sa mga tao. Halos hindi ako kumain noon sa tamang oras. Maisagawa ko lamang ang orasyon dahil ayokong makaramdam siya ng kaginhawahan kahit na sandali. Gusto ko siyang magdusa at nang sa ganun, araw-araw niyang maalala ang kataksilan na ginawa niya sa akin. Nabalitaan ko pa noon na hirap na daw si Fiona. Tumatakbo pa raw siya palabas ng kanilang bahay at hinahanap ako. Isang araw, habang namimili ako sa palengke, bigla na lang may humatak sa akin. Walang iba kundi si Fiona. Nakayapak siya at puno ng sugat sa katawan at para bang wala siya sa kanyang sarili. Ashley, ikaw nga. Sa wakas nakita na kita. Patawarin mo na ako pakiusap. Hindi naman ako nagkasala sa iyo eh. Napakunot ang noo ko at nagkunwari na lamang akong hindi ko siya kilala. Lumayo ka nga sa akin. Hindi kita kilala. Tumakbo ako noon palayo at nakita ko naman si Nanay Emma na inalalayan si Fiona habang umiiyak at tinuturo ang direksyon kung saan ako nakatayo. Pag-uwi ko sa bahay ay agad kong tinignan ang aking alagang insekto at nakita ko na malakas yun. Binulungan ko yon ng orasyon at napapangiti ako sa tuwing naaalala ko ang sitwasyon ni Fiona. Bala ko talagang patayin noon si Fiona dahil sa sobrang galit ko. Pero bigla na lang nakontra ang aking ginawang barang. Napasuka ako ng dugo at ramdam ko ang pagbalik sa akin ng ginawa ko. Ngunit mabilis ko naman yung nalabanan. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lang namatay ang aking alagang insekto. At nagulat ako nang malaman ko na wala na rin si Lolo. Akala ko nung una ay hindi totoo na wala na si Lolo. Pero nung makita ko ang katawan niya ay napaluha na lang ako. Hindi ko matanggap na wala na siya. Lalo na at si Lolo lamang ang pamilyang meron ako. Sobrang lungkot ko noon at napapaisip ako kung bakit para bang lahat na lang ay kinuha na sa akin. Biglaan ang pagpanaw ni Lolo sa hindi ko malamang kadahilanan. Tinatanong ko rin ang sarili ko kung saan ba ako nagkulang. Nang libing ni Lolo ay dumalo si Fiona. Ngunit hindi ko siya pinansin. Inis na inis ako nang makita ko ang pagmumukha niya at hindi ko maatim na titigan siya. Ilang sandali ang lumipas ay bigla na lang akong nilapitan ni Fiona at hinawakan niya ako sa aking kamay. Pero mabilis ko siyang tinabig. Napabuntong hininga naman siya at naluluhang nagsalita. Alam ko na galit ka pa rin sa akin pero nakikiramay ako sa pagkawala ni Lolo Henry. Alam ko na patong-patong na ang kasalanan ko sa iyo at hindi ko alam kung paano ako babawi sa iyo. Nagulat ako sa huling sinabi ni Fiona at napatingin ako sa kanyang kinatatayuan. Anong ibig mong sabihin? Pwede bang lumayo ka na lang? Hinawakan ako ni Fiona sa kamay pero kaagad ko siyang tinulak at masama ko siyang tinignan. Binarang ako, Ashley, at humingi ako ng tulong sa lolo mo dahil alam ko na manggagamot siya. Nagawa niya akong gamutin pero siya naman ang binawian ng buhay. Dapat magtulungan tayo para mahanap natin kung sinong mambabarang na yun para singilin natin siya. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi ni Fiona. Hindi ako makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Natulala ako at napaisip ako.
Ako ang siyang mismong pumatay sa sarili kong lolo. Iyak na ako ng iyak ng mga oras na yon at sinubukan akong hawakan ni Fiona sa kamay pero tinulak ko siya kaya napaupo siya sa lupa. Dahil sa'yo namatay si Lolo! Hindi ka lang ahas! Malas ka pa! Sana hindi na lang kita naging kaibigan! Sana ikaw na lang ang namatay at hindi si Lolo! Ikaw dapat ang nasa hukay at hindi siya! Sinabunutan ko noon si Fiona at takmang itutulak ko na siya sa hukay. Ngunit inawat ako ng mga tao at pinakalma. Agad na pinaalis si Fiona at inilayo sa akin. Galit na galit ako noon at sinabi ko sa isipan ko na hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay. Nagtanim ako ng galit kay Fiona dahil sa pagkawala ni Lolo at sa kanya ko isinisi ang lahat. Halos hindi na ako noon natutulog at naghahanap ako ng makamandag na insekto para gagamitin ko sa pangalawang pambabarang ko kay Fiona. Sa pagkakataon na yun, siniguro ko na hindi na siya makakaligtas pa sa lupit ng barang na inilagay ko sa kanya. Matapos kong maisagawa ang barang ko kay Fiona, ay nagsimula akong magnegosyo gamit ang perang naiwan sa akin ni Lolo. Lumipas ang ilang buwan para bang hindi lumalago ang negosyo ko at nagkita pa kami ni Tim sa di inaasahang pagkakataon. Ashley, ikaw nga. Nalaman mo na ba nangyari kay Fiona? Agaw buhay na raw. Hindi pa rin ba kayo nagkakausap? Napabuntong hininga na lamang ako sa mga sinabi ni Tim sa akin. At ano naman ang pakialam ko sa taong nagtaksil sa akin? Wow, may koneksyon pa rin pala kayo. Sa bagay, hindi na ako magtataka pa. Baka nga kayo na eh. Napahilamos sa kanyang mukha si Tim at inilabas niya ang isang maliit na kahon. Mali ka nang naisip ng araw na yon, Ashley. Hindi ako nagtaksil sa'yo at maging si Fiona. Itong kahon na to ay naglalaman ng singsing. Dapat aalukin kita ng kasal ng oras na yun, pero hindi mo kami pinakinggan. Natawa naman ako sa sinabi ni Tim sa akin at masama ko siyang tiningnan. Sa tingin mo maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Sinasabi mo lang yan dahil nakukonsensya ka na at malamang sa malamang sinisingil na kayo ng karma. Tignan mo si Fiona, naghihingalo na. Karma na ang gumante para sa akin. Napailing-iling si Tim sa mga sinabi ko at agad niya akong niyakap ng mahigpit. Sinabi niya sa akin na nauunawaan niya kung bakit ako nagagalit ng ganon dahil hindi ko raw alam ang tunay na nangyari. Sarado din daw ang aking isipan kaya hindi ko daw talaga sila mauunawaan. Tinulak ko si Tim at nahulog pa nga yung singsing na agad niyang dinampot. Hihintayin ko yung araw na mapatawad mo kami sa isang maling akala. Sana bago bawian ng buhay si Fiona ay makausap mo siya at magkaayos kayo. Dahil wala talaga kaming kasalanan sa'yo. Hayaan mo siya magpaliwanag at ikaw na ang bahala kung maniniwala ka o hindi. Basta hayaan mo siya magpaliwanag. Wala akong pakialam noon sa mga sinabi ni Tim at umalis na lamang ako noon dahil sa sobrang inis. Pauwi na ako ng mga oras na yun sa bahay, ngunit bigla ko naman nakita ang ina ni Fiona na si Nanay Emma. Anak ng tinola naman oh, umiiwas na nga ako, hinahabol pa rin ako ng malas. Hinawakan naman ako ni Nanay Emma at lumuhod pa siya sa paanan ko. Kaya naman para bang nakonsensya ako. Ashley, alam ko na galit ka sa anak ko, pero sana naman bigyan mo siya ng pagkakataon para magpaliwanag. Malapit nang mamatay ang anak ko at gusto niyang magkaayos kayo bago siya bawian ng buhay. Ayoko sanang maging arogante ng mga oras na yon, pero pikon na talaga ako eh. Ano bang pakiko kung mamatay na siya? Sana nga mamatay na siya agad-agad. Malas siya at sana hindi ko na lang siya nakilala. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Emma sa mga binitiwan kong salita. Akmang aalis na sana ako pero hinawakan niya ako sa aking kamay. Tatanggapin ko ang lahat ng masasakit na salitang sinasabi mo sa anak ko. Pero sana Ashley, pakinggan mo siya. Pagkatapos noon hindi ka na namin guguluhin pa. Pangako ko yun. Pagbigyan mo lang sana ang pabor ko. Wala na nga akong nagawa pa ng mga oras na yon at sinabi ko na pag-iisipan ko muna. Nagpasalamat naman sa akin si Nanay Emma. Pag-uwi ko sa bahay, sobrang bigat ng aking pakiramdam. Para bang ang bigat ng aking paghinga. Hindi ko talaga maisip na magagawa nila yon na dahilan ng matindi kong pagganti sa aking kaibigan. Nang makita ko ang larawan namin ni Fiona na magkasama,
Biglang kumirot ang aking puso sa hindi ko malamang dahilan. Wala na sana akong balak na magtungo sa bahay nila Fiona dahil gusto ko naman talaga na mamatay na siya. Pero minsan ay dinalaw ako ni Lolo Henry sa aking panaginip. Sinabi niya sa akin na huwag ko raw kalilimutan ng mga aral at leksyon na sinabi niya sa akin. Pairalin ko raw ang pagpapatawad at kabutihan sa aking puso. Ewan ko ba, pero pagising ko umiiyak ako at nakukonsensya ako sa lahat ng ginawa ko kay Fiona na naging matalik kong kaibigan. Agad kong tinigil ang sumpang inilagay ko kay Fiona at gaya ng sinabi sa akin ni Lolo noon, bumalik sa akin ang mga ginawa ko kay Fiona. Ilang araw ako noong walang malay at ang hirap dahil mag-isa lang ako sa buhay. Nang mga oras na yon, bigla kong naalala si Fiona at naisip ko ang lahat ng aming mga pinagsamahan. Nang naging maayos na ng konti ang aking pakiramdam, sinadya kong pumunta sa bahay nila Fiona at naabutan ko na naroon din si Tim. Abot tenga ang ngiti ni Fiona at kahit naiika-ika siyang maglakad ay niyakap niya pa rin ako. Salamat naman at dinalaw mo ko. Akala ko hindi na kita makikita pa. Ewan ko ba, pero bigla akong niyakap pabalik si Fiona. Napaiyak na rin ako ng mga sandaling yun. Maiwan ko na muna kayo. Mag-usap muna kayong dalawang magkaibigan para magkaliwanagan kayo. Tumango lamang kami ni Fiona at agad niya akong pinaupo. Napansin niya rin ang mga sugat sa aking braso na kapareho ng sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Bakit may mga sugat ka sa balat? Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata at hindi ko na napigilan pa ang aking mga luha na tuloy-tuloy na umaagos sa aking mga mata ng mga sandaling yun. Wala ito. May nangyari lang kaya nagkasugat ako. Hindi ko pa alam noon kung paano ko aaminin sa kanya ang aking ginawa. Nag-aalinlangan pa ako. At nang makita ko ang kalagayan ni Fiona, lahat ng galit ko sa kanya ay parabang nawala na. Sobrang bigat ng nararamdaman ko at nilalamon ako ng hiya. Ngunit nahinto ang aking pag-iisip nang bigla na lamang nagsalita si Fiona. Nasabi na raw sa iyo ni Tim ang tungkol sa nangyari. Natigilan ako at hindi kagad nakasagot. Hindi ko kasi alam noon kung ano ba ang mararamdaman ko. Sa tuwing naaalala ko kasi ang araw na yon, bumabalik ang sakit na nararamdaman ko sa nakitang tagpong yon. Ano bang ibig mong sabihin? Tungkol ba sa pagtataksil niyo sa akin? Medyo napataas pa ang boses ko ng mga oras na yon at napayuko naman si Fiona. Sa tingin mo ba magagawa ko talaga sa iyo na magtaksil kasama ang nobyo mo na alam ko naman na mahal mo? Natahimik ako sa sinabi ni Fiona at para akong ewan ng mga panahon na yun dahil nag-aalinlangan pa ako na pakinggan siya. Ngunit naalala ko na naman ang sinabi ni Lolo sa akin. Ano bang nais mong sabihin? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Bigla naman akong tinanong ni Fiona na kung magpapaliwanag daw ba siya ay paniniwalaan ko raw ba. Natahimik ako at hindi kagad nakakibo sa kanyang tanong sa akin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya dahil naguguluhan na rin ako sa sarili ko ng mga oras na yon. Hindi ko alam pero ang sunod na ginawa ko ng mga oras na yon ay umalis ng bahay nila Fiona. Alam ko kasi na hindi pa ako handang kausapin si Fiona tungkol sa mga nangyari dahil para bang sariwang-sariwa pa rin sa akin ang mga naganap ng araw na yon. Pag-uwi ko sa bahay ay sobrang sikip ng dibdib ko at bigla na lang akong nawalan ng malay. Nang muli kong iminulat ang aking mga mata, nakita ko sila Fiona at Tim na nasa tabi ko at nag-aalalang nakatingin sa akin. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit puno ka ng sugat sa katawan? May sakit ka ba? Kitang-kita ko kung paano mag-alala sa akin si Tim, samantalang si Fiona naman ay umiiyak lang ng mga oras na yon. Paano niyo nalaman ang bahay ko? Bakit kayo nandito? Sunod-sunod ang tanong ko sa kanila at agad naman na sumagot si Fiona. Sinabi niya sa akin na mabilis akong sinundan ni Tim kaya naman nalaman nila ang aking bahay. Pinaalis ko na sila ng mga sandaling yon at sinabi ko na sa kanila na nais ko munang mapag-isa ngunit hindi pa rin nila ako iniwanan. Ilang sandali ang lumipas ay bigla na lang dumating ang isang pamilyar na lalaki at natatandaan ko na naipakilala na siya sa akin ni Fiona dati bilang manliligaw niya. Laking gulat ko
dahil bigla na lang niyang hinalikan sa labi si Fiona at sinabihan pa niya na mag-iingat daw si Fiona dahil baka mapano ang kanilang magiging anak. Gulat na gulat ako ng mga oras na yon at hindi makapaniwala sa mga nalalaman ko. Agad kong tinanong si Fiona kung tama ba ang aking narinig. Akmang sasagot pa lamang siya nang bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan. Kaya naman pinaupo muna namin siya at si Tim na ang siyang naglahad sa akin ng buong pangyayari. Buntis si Fiona at ang lalaking umaalalay sa kanya ay ang kanyang mapapangasawa at ama ng kanilang magiging anak. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig at napaupo pa ako sa aking kama dahil sa labis na gulat. Lumapit naman sa akin si Nanay Emma at umalis naman si Tim upang kami naman ni Nanay Emma ang makapag-usap. Magkakaupo na ako, Ashley. 2 buwan nang buntis si Fiona at sa totoo lang, sukong-suko na ang anak ko. Pero nang malaman niya na magiging ina na siya, gusto niyang lumaban kahit na ba parang napaka-imposible na. Para bang sasabog ang utak ko ng mga oras na yon dahil sa mga impormasyon na nalalaman ko. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ni Nanay Emma, biglang dumating si Fiona. Nakiusap siya kay Nanay Emma na iwanan na muna kami upang makapag-usap kaming dalawa. Agad naman na umalis si Nanay Emma at naiwan kaming dalawa ni Fiona. Magiging nanay na ako. Ninang ka ha? Patawarin mo na ako sana, Ashley. Wala talagang namamagitan sa amin ni Tim. Nung araw na makita mo kami ni Tim ay naghahanda kami para sa pag-propose niya sa'yo. Pero naisipan ko na sorpresahin ka. Magluluto ako ng pagkain para maging espesyal ang araw na yon. Pero hindi ako nagtagumpay dahil muntik nang masunog ang kusina ni Tim. Kaya nga basang-basa ako at ganun na rin ang suot ni Tim. Kahit naririnig ko noon ang paliwanag ni Fiona ay hindi pa rin ako naniniwala. Ano yung mga damit sa sala? Sa inyo yun, di ba? Ngumiti naman sa akin si Fiona at hinawakan ako sa kamay. Kung binuklat mo sana ang damit na yon, makikita mo yung mga bulaklak na rosas kung saan nakalagay ang pangalan mo. Tinabunan yun ni Tim dahil nakita niya ang tawag mo sa cellphone at naisipan namin na baka pumunta ka. Kasi naman ayaw naming maging pangit ang dapat na espesyal na araw na yon. Pero dahil lang sa maling ideya ko natakpan yun ang damit namin na may sunog pa, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Natulala ako ng mga oras na yon. Ayoko pa rin paniwalaan si Fiona. Ngunit nang ipakita niya sa akin ang video bago ang pagdating ko, ay naliwanagan na ako. Pinakita rin sa akin ni Fiona ang mga damit na nakita ko sa lapag ng mga oras na yon at gaya nga ng sinabi niya ay tugmang-tugma yon sa kanyang paliwanag. Napahilamos na lang ako at napasabunot sa aking buhok ng mga oras na yon. Namatay si Lolo dahil sa kasalanan ko. Hinayaan ko na lamunin ako ng galit at muntik ko pang mapatay si Fiona maging ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya, kung hihingi ba ako ng pasensya o sasabihin sa kanya ang mga nagawa ko. Nanginginig ako ng mga sandaling yon at para bang hindi ko matanggap ang lahat ng nalalaman ko. Ako lang pala ang siyang gumawa ng ikasasama ng loob ko. Kung sana ay pinakinggan ko lang sila, hindi sana nangyari ang lahat ng yun. Bakit hinayaan natin na humantong tayo sa ganitong sitwasyon? Patawarin mo sana ako. Iyak ako ng iyak ng mga oras na yun at halos hindi na ako makahinga ng maayos. Naaligaga na rin noon si Fiona at agad na tinawag sila Tim dahil nanigas na ang aking kamay dahil sa labis kong pag-iyak. Hindi ko kasi matanggap ang mga nagawa kong kasalanan nang dahil sa pagiging matigas ko, namatay si Lolo. Naranasan din ni Fiona na magdusa dahil nilamon ako ng sobrang galit. Panay lang ako nang hingi ng tawad kay Fiona ng mga oras na yon hanggang sa nandilim ang aking paningin at nawalan na ako ng malay. Sa panaginip ay dinalaw ulit ako ni Lolo at sinabi niya sa akin na patawarin ko na raw ang aking sarili. Magsimula raw ako ng bagong buhay at aminin ko ang lahat ng kasalanan ko kay Fiona. Nang sa ganoon ay maging maayos na ang lahat. Nang imulat ko ang aking mga mata, nasa tabi ko si Fiona at nakita kong natutulog siya ng mahimbing na hawak-hawak ang aking kamay. Mahinahon ko siyang tinawag at agad din namang nagising si Fiona.
Agad niyang hinigpitan ang pagkakahawak niya sa aking kamay at tinanong ang aking pakiramdam. Akmang tatawagin niya na si Tim ay sinabihan ko siya na may aaminin ako sa kanya. Ngumiti naman si Fiona at nagsalita sa akin. Hindi mo na kailangan pang aminin sa akin ang lahat. Dahil alam ko na yon, Ashley. Aminado ako na marami akong nagawang kasalanan sa iyo. Kaya nga tinanggap ko ang lahat ng nangyari sa akin. Ang gusto ko lang, magkaayos tayo at maibalikan dati nating pagkakaibigan. Nagulat ako sa naging sagot sa akin ni Fiona at nagtaka rin ako. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na ako ang bumabarang sa iyo? Mariing tumango si Fiona at umagos ang luha sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, nang malaman ko ang totoo, napatanong ako sa aking sarili. Ngunit kalaunan na pagtanto ko na sobrang dami kong kasalanan sa iyo. Palagi mo kong inuunawa at dinadamayan sa lahat ng problema ko. Pero ako wala akong ginawa sa iyo kundi ang biruin, inisin, asarin at galitin ka. Sobrang nagsisi ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo at marami rin akong natutunan ng dahil sa iyo. Naiyak ako sa mga oras na yon at hindi ko akalain na ganon ang kanyang magiging reaksyon. Hindi ka ba nagagalit sa akin dahil sa ginawa ko sa iyo? Ang laki ng kasalanan ko at dapat pagbayarin mo ko. Hinawakan ko pa ang kanyang kamay at pinilit ko siyang sampalin niya ako. Pero pinigilan niya ako at pinakalma. Aaminin ko na nagalit ako sa iyo. Pero nang mamatay si Lolo Henry at nakita kong miserable ka, sabi ko patas na tayo. Hindi na ako dapat maningil sa mga pagkakasala mo sa akin dahil higit na marami akong kamalian. Kapwa kami naging emosyonal ni Fiona ng mga sandaling yon. At syempre nalulungkot din ako sa mga nangyari na hindi naman dapat namin hinayaan na mangyari. Kung nakinig lang sana ako at hindi ko inunahan ng galit ay hindi sana kami hahantong sa ganoong sitwasyon. Kasalanan ko ang lahat. Dapat mamatay na ako dahil makasalanan ako. Sumisigaw ako noon at sinusuntok ang aking sarili pero inawat ako ni Fiona at ni Tim. Ako ang may kasalanan ng lahat. Dahil hinayaan kita na magalit at sinukuan agad kita. Sana masinabaan ko ang aking pasensya at masinuyo pa kita. Tatlo kami noon na sinisisi ang aming mga sarili at sa huli nagkapatawaran din naman kami. Niyakap ako ni Fiona at pareho naming pinatawad ang isa't isa sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Alam ko na marami ang nagtataas ng kilay dahil sa kasamaan ko, pero lahat naman tayo nagkakamali, hindi ba? Wala namang perpektong tao sa mundo at walang taong hindi makasalanan. Matapos ang araw na yon ay itinago ko na lang ang libro ni Lolo. Itinatak ko sa aking isipan na hindi ko na dapat gamitin pa sa kasamaan ang lihim na karunungan dahil dapat ay ginagamit ko ito sa kabutihan lang. Masasabi ko lang sa aking karanasan, masaya na nakakaiyak dahil parang teleserye sa halo-halong emosyon na mararamdaman at nakapaloob sa kwentong ito. Pinagsisihan ko naman ang lahat ng mga nagawa ko at pinatawad ako ni Fiona. Matapos ang pagkakabati namin ni Fiona, hindi ako iniwanan ni Tim. Lagi siya sa aking tabi at inaalalayan niya ako hanggang sa ako ay gumaling. Ipinakita niya sa akin na dapat ko siyang pagkatiwalaan at bigyan ko siya ng ikalawang pagkakataon. Nakita ko naman na porsigido siyang maibalik ang tiwala ko sa kanya, lalo na at wala naman talaga siyang kasalanan sa akin. Kalaunan, pinayagan ko si Tim na muli akong ligawan at makalipas nga ng mahigit 1 taon ay pinapasok ko siyang muli sa aking buhay. Minahal ako ni Tim ng buong puso. Nang tuluyan na akong gumaling ay itinuloy niya ang kanyang naudlot na proposal. Sabay kaming ikinasal ni Fiona sa kanya-kanyang nobyo matapos manganak sa pangalawa nilang anak. Naging masaya kaming lahat. May parte pa rin sa puso ko na hindi malimutan ang nangyari dahil sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa pagkawala ni Lolo Henry. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti rin yung naghihilom. Sa kasalukuyang taon ay nag-aalaga po ako ng 2 kong apo at sumakabilang buhay na si Tim noong nakaraang taon lamang. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig at pagbabahagi nyo ng aking karanasan. More power po sa inyong channel at God bless. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento.
Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.